Mga master, may natanggap po tayo na mensahe, no? Screenshot ng mga deductions niya sa kanyang MPL application sa iba't ibang petsa, no? Hindi po siya nagtuloy sa pag-avail, no? Ito po ay mga nag-screenshot lamang po siya, no, kung magkano yung mga magiging deduction. So iba't iba po yung petsa, pero kapansin-pansin po na habang tumatagal ay tumataas ito pong deduction mula sa kanyang MPL loan application, no. So sa episode na ito, pag-usapan po natin kung bakit umabot sa ganito, no. Bakit instead na liliit yung deduction dahil pumasok po yung payment for the month of August, ay tumaas pa ito from August 10, August 26 at September 9. Uunahin po natin yung breakdown, no, dito po sa August 10. Hindi naman po talaga ito breakdown sa exact amount na composition ng 254,000 deduction. Pero as of August 10, no, noong nag-inquire itong ating sender, yung 254,000 kabilang po dyan, of course, yun pong balanse ng kanyang outstanding na loan, no, yung existing loan, outstanding balance. Tapos kabilang po dyan ang service fee, no, yun pong service fee of the incremental amount mula sa kanyang loan balance at sa loan na application. Nandyan din ang para sa advance interest from August 10 hanggang August 31. Okay? August 10 to August 31. Yun po ay nasa 22 days na advance interest. Kasi kung nag-apply po siya ng loan noong August 10, first deduction ay September. So wala pong payment for the month of August. Kaya mayroon pong advance interest for that period. Tapos nandyan din po yung kanyang isang buwan na loan redemption insurance. Yun po ay doon sa August 10. Pagdating ng August 26 mga master, ay katakataka na from 254 naging 257 yung deduction sa kanyang loan application. So ang breakdown po dyan, of course, kasama pa rin po yung outstanding balance. Service fee of the incremental amount, pareho pa rin po, isa. Pero yung pagkakaiba ay dito po sa advance interest at sa loan redemption insurance. Kasi kapag August 26 nag-apply ng loan, ang first amortization po niya ay nasa October. So yung advance interest niyan ay from August 26 hanggang September 30. Yung haba po ng period ng computation for the advance interest, yun po yung dahilan kung bakit tumaas itong kaniyang balance or deduction dito as of August 26 from 254 naging 257. At kabilang po dyan yung loan redemption insurance kasi po sa October pa yung first na deduction, so 2 buwan po na insurance yung ibabawas sa kanyang application for the month of August and for the month of September. So ganyan po yung mangyayari kapag yung inyo pong loan ay granted or applied and granted after the 23rd of the current month, no? Kasi 2 months after pa yung kanyang first deduction, kaya medyo mas mataas yung kanya pong advance interest, sobra 1 buwan. Compared po natin kanina sa August 10 na deduction na yung kanyang advance interest ay August 10 to 31 lamang. So ito po yung explanation bakit tumaas pagdating ng August 26. Ngayon yung huli po na kanya pong pinadala sa atin ay para naman po noong nagsimula na si MPL Flex September 9, 2023. Mas tumaas pa po, naging 261,000 na yung kanyang deduction sa kanyang loan application, no? September 9, ito po yung simula ng MPL Flex at nakikita natin dito mga master yung breakdown nito ay nandyan po yung of course pa rin yung outstanding balance na kanyang loan, pero mataas na po, no, yung para sa service fee. Kasi noon pong September 9 pagsimula ng MPL Flex, 2% na sa gross amount. So yung kanya pong pwedeng application dito sa loan ay nasa 300,000, kaya nasa 6,000 na po, no, yung para sa service fee pa lamang. So kaya po tumaas itong kaniyang deduction dito. Yung advance interest naman dahil September 9 yan, so yung advance interest ay from September 9 to September 30, no? So good for nasa 22 days na advance interest lamang kasi nga
October yung first deduction kapag September nag-apply. So ganun pa rin po, no, yung loan redemption insurance, isang buwan lamang yung kaniyang deduction dito kasi following month yung start ng amortization. So ganyan po yung pag-interpret natin dito sa mga deduction na ito. Actually, yung kulay blue po na nakikita ninyo na deduction sa inyong loan application ay kapag i-click po ninyo yan, magbibigay po yan ng breakdown ng bakit umabot sa ganung halaga yung deduction po, para mas aware po tayo, no, kung saan papunta yung deduction na yan. Hindi po yun hidden charges, hindi po siya hidden deduction, no, kasi may breakdown naman po talaga. Kapag i-click po niyo yung kulay blue, no, yung amount ng total deduction, magbibigay po siya ng breakdown, no. Nandun po yung advance interest, service fee, outstanding balance, LRI. So doon po ninyo makikita. So gamit po yung GSIS Touch, pwede po nyo malaman kung saan napupunta yung deduction mula po sa inyong loan application. So sana po ay nakapagbigay tayo ng kaunting impormasyon sa mga nagtataka kung bakit tumataas yung kanilang deduction, considering na nagkaroon pa nga ng payment, no. So titingnan po natin dito, factor talaga yung PETSA kung kailan tayo nag-inquire ng magiging net proceeds po natin, kasi pwede kasing mahaba yung advance interest dulot po ng mas matagal na pagsimula ng monthly amortization.